Welcome back to my channel! So, ngayong video na to guys, pagkukumparahin natin ang Beauty Blender at yung binili kong Juno. Sandali, kuhanin muna natin. So, ayan guys, pagkukumparahin natin ang Juno Micro Velvet Sponge at ang Real Techniques Sponge. So, titignan natin sa kanila kung ano yung pinakamagandang magbibigay sa mukha ng ating magandang coverage ng foundation. Hindi raw siya maaksaya sa product. Hindi daw siya maaksaya sa product. So, subukan natin at ang Beauty Blender. So, pareho natin, babasain ko lang siya pareho at tignan natin kung ano yung naging pagkakaiba. Napakita ang itsura ng micro sponge velvet. Ano ba yung sinasabi ko? Ang microfiber velvet sponge at ang Beauty Blender na Real Techniques. So, yan. So, mas malambot ang Real Techniques na sponge kumpara kay microfiber. So, ayan. Guys, kung makikita nyo, para siyang, sorry po sa kuko ko, hindi pa ako nakapagpalit. So, yan. Para siyang may mga maliliit na buhok-buhok ko sa loob. At si Real Technique naman, wala. Ano lang siya. Plain lang siya. So, balikan ko kayo at babasain ko muna sila para makita nyo yung difference silang dalawa. Nabasa ko na silang dalawa at makikita nyo agad ang pagkakaiba nila. So, si Real Techniques, lumaki siya. Diba? At si Microfiber Velvet Sponge, hindi siya masyadong lumaki. Pareho na silang basa. So, guys, etong Juno, nabili ko siya, original siya sa online, sa Shopee. So, yung link niya, ilalagay ko na lang sa baba para makita nyo kung saan siya binili. So, ang regular price nito parang 500. Nabili ko lang siya 485, parang ganon. So, ang gamit nito, meron akong nabasa dito. Pagka dry mo siyang ginamit, ang pwede mong igamit sa kanya yung loose powder, blush, and highlighter. Pagka tuyo yun. So, pagka basa naman, pwede mo siyang gamitin sa liquid foundation, concealer, at yung pagka-contour ng mukha. So, yun yung magamit niya. At si Beauty Blender naman. So, alam nyo naman kung paano gamitin to. So, marami na sigurong meron nito. So, original Beauty Blender, sobrang soft niya. At si Microfiber, hindi siya masyadong malambot. So, subukan na natin sila. Lalagay ko dito si Beauty Blender sa kabilang face. At dito naman si Microfiber Velvet Sponge. Dalawa, lalagyan natin sila ng parehong primer. Gagamitin ko yung L'Oreal True Match. Ito siya. So, lagyan na natin. Ang ganda nitong primer na to. So, gagawan ko din to ng review para makita nyo. So, yan. Lagyan natin ng primer. Konti lang. Para makita nyo to. May salamin ako dito. Yan. Yan. Tapos, ang gagamitin nating foundation ay yung L'Oreal Infallible in the shades of Natural Buff. So, unahin na natin si Real Techniques. Unahin natin si Real Techniques dito at dito si Microfiber. So, let's start. Yan. So, marami na kasi ako naririnig tungkol sa microfiber velvet sponge. Hindi daw siya aksayado. So, tignan natin dito. Gamitin na natin. Ito yung gusto ko ganito muna. Dump natin. So, yan. May kambing tayong naririnig dyan. So, yan. Start. Nakikita nyo na yung difference ng dalawa. Tama-tama kasi guys, yung gagamitin natin dito yung microfiber kasi meron akong pimples dyan. So, tignan natin. Real Techniques. Kaya lang, look, kumain na agad siya ng funda. So, ayun. Microfiber. So, lagyan din natin. Same amount lang din yung ilalagay natin.
So, yan. Try na natin. Gamitin natin itong side na to. Parang maganda ito gamitin natin itong side. Na to. Kasi, foundation. So, maglagay tayo. Medyo kulang. Konti lang. Parang ano lang siya. Tingnan natin ang kaibahan nila. Okay. Ay, kita nyo na ba yung kaibahan? May pagka-weird yung feeling pagka ina-apply mo siya. Parang tuyo siya, kahit basa yung sponge mo. Parang tuyo siya. Pero, ang application base, ang ganda. Nakita niyo yung kaibahan niya? Dito, parang mas maganda yung coverage niya kasi hindi na siya masyadong makita. Tingnan niyo ito, ang laki-laki niya, di ba? Hindi na masyadong makita. Unlike dito, na parang ano pa siya, ang finish niya parang ano siya, makintab-kintab nila. Parang dito kay Velvet Sponge, parang matte yung pagka cover niya. So ayan guys. Nilang dalawa. Hindi ko lang maintindihan sa nabilang ko nito. Look. Hindi niya ina-absorb sa ilalim yung product, di ba? Unlike kay Beauty Blender, nasa loob na yung product niya at talagang parang kinain niya. Unlike nito, pwede mo pa siyang itahid. So guys, nakita ko yung medyo ilapit natin ng konti. Nakita ko yung pagkakaiba nila nung ina-apply ko sila. Etong si Velvet Sponge, pag ina-apply ko siya, parang yung foundation pumapasok na agad dun sa ano mo, sa mukha mo. Kasi, tas nako-cover niya. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo dito, ha. Tingnan nyo yung coverage nilang dalawa. Parang konti pa nga yung nalagay ko dito. Tingnan nyo yung coverage niya. Diba? Unlike nito. Diba? Tingnan nyo yung ilong ko. See? Ang ganda ng finish niya. Kaya pala siya yung weird nga siya pagka tinignan mo siya kasi lalo na pag ina-apply mo siya kasi binasa mo pero bakit parang pag dinadump mo na sa mukha mo parang tuyo yung nilalagay mo. So gusto ko rin siyang masubukan pagka hindi siya basa at yun pag hindi siya basa gagamitin natin siya sa loose powder, blush and highlighter. So gusto ko rin makita yung performance nitong ano nito, beauty sponge na to. Kasi ang ganda niya guys. Tingnan nyo, parang nga siyang airbrush, mamang. Unlike nito, nakikita nyo yung pagkakaibahan, di ba? Ayan, nakikita yung mga blemishes pa dyan. Tapos, dito hindi na. Samantalang, mas worse itong side na face ko na to kasi meron pa nga dyang pimples. Tapos, ayan o, kung nakikita nyo. Pero, yung coverage niya, nakuha niya talaga guys. Di ba? Pati yung sa nose ko, tignan nyo. Kuminis. Unlike dito, So, kung gusto nyong makatipid ng products at maganda yung coverage kahit medium coverage lang siya. Actually, itong L'Oreal is hindi talaga siya full coverage. Medium coverage lang siya. So, guys, highly recommend ko to sa inyo na bumili kayo kasi makakatipid kayo ng products. Ang ganda niya. Para siyang talaga, naka-airbrush ka talaga. O, nasubukan nyo na bang mag-airbrush? Diyos ko, nalalapit talaga siya. Tapos, hindi siya shiny tignan. Matte siya, diba? Ganda niya. So, guys, tatapusin ko lang yung makeup ko and babalikan ko kayo. Naglagay lang ako ng eyebrow and lipstick. So, yun, bibigay ko na yung final thoughts ko para dito sa dalawang beauty sponge na to. So, okay naman si Real Techniques.
Dahil malambot talaga siya. Ang ayoko lang talaga dito is malakas talaga siyang kumain ng product. So, sayang naman yung foundation nyo, lalo na kung maharlika ang bili nyo, diba? Kung kakainin lang siya. At saka kahit i-wash mo siya, hindi na natatanggal yung stain niya sa sponge na to. Dito naman, kay Microfiber Velvet Sponge, nagustuhan ko talaga yung coverage niya kahit maliit siya. At so, next time, itatry natin yung powder, kung ilalagay natin yung blush, kung okay ba siya. At, yun, gusto ko siya kahit na parang ang weird-weird niyang hawakan. Kasi once na ilagay mo siya sa mukha mo, parang matuyo na talaga siya. Parang hindi mo siya binasa. So, ito nga guys, parang tuyo na siya, oh. Parang tuyo siya pagka hinawakan. Hindi talaga siya basa ang hawakan. So, hindi naman siya ganun kalambot. Okay lang din. Ang pinag-uusapan naman dito is yung performance ng ating beauty sponge. So, parang tingin ko okay to. Hindi aksayado sa product, maganda siya, so marami din siyang gamit, and parang must have to sa mga makeup artist kung gusto nyo mas plakado yung foundation sa mukha, diba? At gusto nyo makuha yung coverage talaga, tsaka parang ano lang siya, diba? Parang ang light-light sa mukha niya. So yun, nagustuhan ko si Microfiber Velvet Sponge. Nag-enjoy kayo at nagustuhan niyo itong video na to. At I hope nabigyan ko kayo ng idea para sa dalawang favorite beauty sponge na to. So, maraming salamat.